Magandang araw mga bata! Handa na ba kayong matuto? Kung ganon, inyo nang kunin ang inyong mga papel at panulat. At ating aalamin ang mga bagong kaalaman para sa bukas. Ako ang inyong lingkod, Teacher Elaine. Handa kayong turuan para sa araw na ito. Maaari bang tumayo ang lahat at iyong pangunahan ang ating panalangin sa araw na ito? Jessa? Amen. Salamat po. Magandang araw mga bata! Kumusta kayong lahat? Ako'y nagagalak at maayos ang inyong disposisyon sa araw na ito. Meron po bang lumiban sa ating klase ngayong araw? Magaling! Napakahusay ng lahat! Ako'y natutuwa at nagagalak na kayong lahat ay naririto. Ngunit bago tayo tuluyang umupo, magkakaroon muna tayo ng isang awitin. Alam nyo ba ang awiting paa, tuhod, balikat, ulo? Magaling! Kung ganon, atin itong gawin. Sasabayan natin ang video na aking ipapakita. Kasabay ng aksyon na dapat ating ginagawa. Bago tayo tuluyang dumako sa ating bagong aralin, halina muna't balikan ang ating tinalakay noong nakaraang talakayin. Ano nga ba ang ating nakaraang tinalakay? Tama, Annalie! Ito ay tungkol sa wastong pangangalaga ng ating mga kasuotan. Naintindihan na ba ang ating nakaraang tinalakay? Mahusay! Kung ganon, halina't gawin natin ang isang gawain na aking inihanda. Ito ay kumuha lamang kayo ng inyong mga papel at panulat at sagutin ang gawain na aking inihanda. Sa gawain ito, babasahin nyo lamang at uunawain ang mga pangungusap na nasa loob ng kolong. Inyong lalagyan ng check kung ang kolong ng pangungusap ay nagsasaad ng wastong pangangalaga ng kasuot. Maliwanag po ba? Magaling! Kung ganon, pwede na po kayong magsimula at meron lamang po kayong 5 minuto para sa ating gawain. Ayan! Mahusay mga bata! Ating alamin kung tama ang inyong mga kasagutan. Sino ang nakakuha ng 5 puntos? Magaling! Bigyan natin sila ng 5 palakpak. Palakpakan po natin ang ating mga sarili at tingin ko'y tuluyan na nga ninyong naintindihan ang ating nakaraang tinalakay. Maaari na tayong pumunta sa ating bagong talakayan. Ngunit bago tayo pumasok sa ating bagong aralin, magkakaroon muna tayo ng isang larong pang-edukasyon. Ito ay pinangamatang Bagsik ng Kamalian. Akin nga bang alam? Ayan. Para sa larong ito, narito po ang ating mga panuto. Maaari nyo bang basahin ng sabay-sabay? Ayan, mahusay mga bata. Maliwanag po ba ang ating mga panuto? Kung ganon, magsimula na tayo. Ngunit, meron pa akong isang paalala. Kailangan, bago kayo sumagot, patapusin niyo muna akong magsalita. Sasabihin ko muna ng buo ang pangungusap
bago kayo tumaas ng inyong mga bandila. Maliwanag po ba? Magaling! Halina't simulan natin ang ating laro. Para sa ating unang pangungusap, hindi dapat kumakain ng masustansyang pagkain. Natutulog ng 8 o higit pa na oras araw-araw. Magaling! Ito ay berdeng bandila. Ikatlo, pang-apat, parating maayos na paglalakad ay hindi naman kailangan. Magagaling! At pang-5, mahusay ikalawang grupo. Kung ganon, halina't palakpakan natin ang ikalawang grupo dahil sila ang nagkamit ng 3 puntos. At siyang nagwagi sa ating palaro. Ayan! Naging masaya ba ang lahat sa ating aktibidad na ginawa? Magaling! Kung ganon, batay sa ating aktibidad na ginawa, ano sa tingin nyo ang ating pag-aaralan ngayong araw? Tama, Jason! Ang pag-aaralan natin ngayon ay wastong pangangalaga ng ating sarili. Meron pa bang ibang ideya? Magaling! Mga paraan para mapanatili natin ang ating katawan na maging malusog at maayos. Meron pa bang ibang ideya? Kung ganon, palakpakan ninyo ang inyong mga sarili dahil tama ang inyong mga kasagutan. Tama ang isinaad nina Jason at Ira dahil ang ating pag-aaralan ngayong araw ay ang wastong pangangalaga ng ating sarili at mga paraan para mapanatili nating maayos ang ating sarili. Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa mga paraan ng pagpapanatili ng maayos na tindig. Ngunit bago tayo magsimula sa ating aralin, meron akong papakitang larawan. Base sa larawan nasa pisara, alin dito ang gusto ninyong maging postura ng inyong katawan makalipas ang 30 taon? Magagaling! Sino ba naman ang gusto ng taong nasa kaliwang parte? Hindi ba? Kung ganon, ating aalamin para mapanatili natin ang ating tindig katulad ng nasa kanang larawan. Handa na ba kayong matuto? Kung ganon, alamin na natin ang ating mga layunin na dapat makamtan sa aralin ito. Maaari nyo bang sabay-sabay na basahin? Ayan, ating bigyang linaw ang ating bagong talakayan ngayong araw. Naniniwala ba kayo na isang kaaya-ayang tingnan ng isang taong may magandang tindig at postura? Mahusay kung ganon. Kung ganon, handa na rin kayong matutunan kung ano ang iba't ibang paraan para mapanatili ang maayos na tindig. Halina't alamin natin ang iba't ibang paraan para mapanatili ang maayos na tindig at postura. Para sa unang bilang, maaari bang basahin ito ng unang hanay? Tama! Ang unang bilang ay pagkain ng masusustansyang pagkain. Ang pagkain ng mga masusustansyang pagkain ay nakatutulong sa paghubog ng ating katawan na magkaroon ng maayos na tindig. Mas mabuting kung ang kakainin natin ay mayaman sa protina, carbohydrates, fats, bitaminang mineral at iba pa. Maliwanag po ba? Kung ganon, maaari bang basahin ng ikalawang hanay ang ikalawang bilang? Tama, pagtulog ng maaga at 8 oras araw-araw.
Lagi ba kayong sinasabihan ng inyong mga nanay na hindi kayo lalaki kapag hindi kayo natulog ng maaga? Kung ganun, tama ang inyong inay. Dahil hindi rin tayo hindi tayo lalaki kung hindi tayo nagkakaroon ng maayos na tulog at sapat na oras na pagtulog araw-araw. Mas magiging malusog at maayos ang ating pangangatawan kapag sapat at wasto ang pagtulog natin araw-araw. Maaari bang pakibasa ang ikatlong bilang, ikatlong hanay? Ayan, maraming salamat. Sino naman dito ang naniniwalang kailangan din nating gumalaw-galaw at i-stretch ang ating mga katawan? Tama po kayo, kailangan din po nating mag-ehersisyo ng regular para mapanatiling malusog at maayos ang ating katawan. Sa tingin niyo po ba ay magiging maayos ang ating tindig kapag maghapon magdamag tayong nakaupo lang at nakayupo? Di ba po hindi? Magiging maayos ang ating pangangatawan, lalong-lalo na po ang ating tindig at pag-upo. Maintindihan po ba? Ayan, magaling. Maaari po bang basahin ng pang-apat na hanay ang ika-apat na bilang? Ayan, kanina tinalakay natin kung bakit kailangan mag-ehersisyo araw-araw. Ngayon naman, tamang pag-upo at pagtayo. Sa tingin nyo, ano nga ba ang tamang pag-upo at pagtayo? Katulad ng nasa larawan kanina, yung nasa gawing kanan ang dapat nating gayahin sa tamang pagtayo. Dapat tuwid ang ating likod, katulad ng nasa larawan. Ito naman po ang tamang pag-upo. Ayan, ipinapakita sa larawan para hindi po natin gayahin ang mga maling ginagawa. Kapag lagi po natin ginagawa ang pag-upo o ang hindi tamang pag-upo at pagtayo, hindi po natin mapapanatili ang maayos na tindig hanggang sa tayo'y tumanda. Naiintindihan po ba? Para sa panglima naman po, basahin po natin ng sabay-sabay. Upang masanay ang iyong katawan, kailangang parating tuwid ang paglakad upang ang postura o tikas at tindig ay maging kaaya-aya. Ayan, naniniwala po ba kayong practice makes you perfect? Dahil totoo naman po, kapag araw-araw po natin ginagawa ang isang bagay, matututunan po ng katawan natin na doon na lamang po tayo. Yun na lang po ang gawin ng katawan natin. Kaya kung araw-araw tama ang tindig na ating ginagawa at postura ng ating katawan, magiging kalaunan, magiging tama din po ang tindig ng ating katawan. Kung araw-araw natin gagawin ng tama, kalaunan, normal na lamang po ang natama ang ginagawa. Tandaan, kapag araw-araw ginagawa, matututunan din. Kaya practice makes you better and later on, perfect. Naiintindihan po ba? Magaling! Naiintindihan na po ba ng lahat ang iba't ibang paraan para mapanatili natin ang maayos na tindig ng ating katawan? Magaling! Kung ganon, halina't magkaroon tayo ng panibagong pangkatang gawain. Ang gawain ito ay pinamagatang Vest in Spelling. Sa gawain ito, hahatiin ko lamang ang klase sa dalawang grupo. At bawat grupo ay bibigyan ng mga vests na may letra sa likuran nito. Pagkatapos, aantayin ninyo akong magbigay ng isang salita. At bubuuin ninyo ang salita na iyon gamit ang mga vests ninyo na may letra sa likuran. Ang sino mang unang makakabuo ng tamang spelling ng salitang aking binanggit ang siyang panalo. Maliwanag po ba? Kung ganon, simulan na natin ang ating
larong pang-edukasyon. Yan mga bata, ang magagaling! Halina't bigyan natin ng masigabong palakpakan ang unang grupo dahil sila ang nagkamit ng 2 puntos at siyang nagwagi sa palarong ito. Ayan, pamilyar po ba kayo sa mga salitang inyong nabuo? Tama, amazing! Ito ang mga sakit o mga malulubhang sakit o sa Ingles ay chronic illnesses na pwede nating makamtan o pwede nating maranasan kapag hindi natin ginawa ang mga paraan para mampanatili ang maayos na tindig o postura ng ating katawan. Maaari ding mangyari ito kapag hindi natin ginawa. Maaaring mangyari ito sa atin kapag hindi natin sinunod ang ating mga pinag-aralan kani-kanina lamang. Ano na nga po ulit ang mga sakit na ating nabanggit kanina? Stroke, obesity, at osteoporosis. Ang stroke ay ang sakit na hindi na po tayo mahihirapan po tayong igalaw ang ating mga parte ng katawan. Kadalasang ang katawan ng pangbaba ang hindi natin na igagalaw dahil dito. Ang obesity naman po ay sobra sa timbang na hindi naaayon sa tangkad. Ibig sabihin, masyadong mataas ang ating timbang na hindi naaayon sa tangkad na meron tayo. At pangatlo, ang osteoporosis. Ito ay ang sakit sa buto na hindi natin nararamdaman o nakikita. Kadalasan nangyayari lamang po ito dahil hindi natin nai-stretch o naigagalaw ng maayos ang ating katawan ng sapat at wasto. Kaya, para maiwasan ito, ano nga po ulit ang gagawin? Tama, gagawin natin ang 5 paraan para mas lalo na maging malusog at maayos ang ating pangangatawan. Ayan, palakpakan po natin ang ating mga sarili. Tunay na naintindihan na nga natin ang ating aralin. Ngunit, halina't sukatin natin kung inyo ngang natatandaan ang ating mga tinalakay. Tunay nga bang kailangan natin gawin ang maayos na pag-upo at pagtindig? Sheena? Mahusay! Tunay na naiintindihan ninyo ang ating tinalakay. Kung ganon, sino ang nais pumunta dito sa harapan para sagutin ang concept map para sa 5 paraan para mapanatili ang maayos na tindig? Ayan, mahuhusay! Tama ang inyong ginawa. Bigyan natin sila ng 10 palakpak. Ayan, para sa pangalawang concept map, ano ang mga malulubhang sakit na pwede nating maranasan kapag hindi natin ginawa ang mga paraan na ating binanggit kanina? Ayan, mahuhusay! Tama po ang kanilang mga sagot. Bigyan natin ng isang masigabong palakpakan. Ayan, ngayon na mukhang naiintindihan na ng lahat ang ating tinalakay, magkakaroon tayo ulit ng pangkatang gawain. Ngunit sa gawain ito, magkakaroon tayo ng 3 grupo. Bawat grupo ay bibigyan ng isang sobre na naglalaman ng gagawin nila at rubrics na kanilang dapat gawin. Maliwanag po ba? Ito po ang unang grupo, pangalawa at pangatlo. Bibigyan ko lamang po kayo ng 15 minuto para gawin ang pangkatang gawain na ito. Maliwanag po? Pwede na po kayong magsimula. Palakpakan natin ang bawat isa. Maayos ninyong naipakita ang kahalagahan ng pagtukoy sa 5 paraan ng pagpapanatili ng maayos na tindig ng ating katawan. Ngayon naman, tatanungin ko kayo kung talaga bang mahalaga ito para sa isa't isa. Masasabi mo bang mahalaga ang natutunan natin ngayong araw? Amazing? Mahusay kung ganon. Paano naman natin maipapakita ang kahalagahan ng pagpapanatili ng maayos na tindig? Yes, Angeline? Magaling! Sa tingin nyo naman,
Ano ang mangyayari sa atin kapag hindi natin ginawa ang 5 paraan para mapanatili ang ating maayos na tindig? RV? Yes, very good. Magkakaroon tayo ng ilan sa mga sakit na ating binanggit kapag hindi natin ginawa ang mga paraan na ating pinag-aralan. Ano na nga po ulit yun? Stroke, obesity, at osteoporosis. Iyan ang magiging resulta kapag hindi natin ginawa ang mga paraan para mapanatili natin ang maayos na tindig. Ako'y nagagalak at natutuwa dahil tuluyan na nga ninyong naintindihan ang ating pinag-aralan ngayong araw. Kung ganon, handa na ba kayo para sa ating pagsusulit? Kumuha lamang po ng kalahating bahagi ng papel at ating sagutan ang pagsusulit natin sa araw na ito sa ating bibigyan ko lamang po kayo ng 10 minuto para sa ating pagtataya ngayong araw. Ayan mga bata, tapos na ba ang lahat? Halina, tingnan natin kung tama ang inyong mga kasagutan. Palakpakan po natin ang ating mga sarili para sa nakakuha ng 10 puntos at dahil naintindihan natin lahat ang ating pinalakay. Bago tayo magpaalam sa isa't isa, ito ang inyong takdang aralin. Tapos na ba mga bata? Magaling! Kung ganun tumayo ang lahat. Paalam mga bata! Paalam mga bata, ako ang inyong lingkod, Teacher Elaine. Handa kayong turuan para sa mga susunod pang araw.